according to our position in the body, then let us be responsible in giving praise and giving honor on how God used one another. Kaya kada isa sa aton, hindi man ta pala Rio gift. Kung may ara man pala Rio gift, hindi na siya para i-put down or ikahisa naton, kundi kung pariyo ka mo gifting, ikalipay naton that we will serve the Lord together in this same gift nga may ara kita. Hindi kita kompetensya, kundi maging kabalikat naton ng bawat isa sa paghimo sang ulubrahon naton dara sa Ginoo kay amo na yang atong ubrahon. Amen. So, kung iban sa inyo nag-worship leading, then praise the Lord for God giving you the chance and the freedom to lead. Kung ikaw naman niya shares ka na, then God bless you with your heart of being ikaw dayang greeters da or welcomers da. Pasalamatan ta na sa Ginoo kay nobody have that kind of guts nga mga musta kag mag-smile sa pagsugata sa imo. Kanya-kanya kita gift, no? Brother Making ba sabi sa 1 Corinthians 12:18. Bata? Dali lang pa sa 1 Corinthians 12:18. 1 Corinthians chapter 12:18. Sabi ng Lord, wait lang. Si Paul lang pala. But si Paul pala. 1 Corinthians chapter 12 verse 18, but as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. Amen. So God arranged the member in the body, each one of them as He chose. No? Si Lord ang nag-arrange sang bawat isa sa aton sa bodies niya kung sino man da ibutang niya ginpili niya. So kung ara kada sa position sa music team, God placed you there. Kung ara kada sa finance, God placed you there. Kung ara kada sa tambourine, God placed you there. And this, may nag-reflect kan? No? Continue na. Okay. Sige. Pero continue lang. Sige. So, whatever our position in the body of Christ, God, take note 1 Corinthians 12:18, okay? A very clear statement, kung basahon naton da. As anybody no, may Biblia man kamo sa inyo ng mga tupad, no? Gusto ko siya lang kamo mismo ma-underline nyo sa inyong Biblia, makita nyo sa inyong physical Bible ninyo, nga mabasa nyo, ay, ginbutang ko ni Lord. Hindi lang ni basta nga kagustuhan mo, kundi ginbutang kita ni Lord dara. Ang nami pas na is, ang hambal nga ni Paul, God arranged the members. Kabalog si Lord, in order yagid na. Nga wala yagin butang da ang bag-o lang nga yung people or bag-o lang nga member nga nagsimba nga magpastor dayon, di ba? Wala man dagin butang ni Lord ang mga libagon sa manugkanta. Kung libagon man kagara kada sa music tip. Daway nagsala si Lord. Kabalo si Lord nga ara kada. Hindi tala naging pilit, wala we don't forge it, no? Kay ang Diyos ang nagbutang sina. That's why you have the heart in serving God, because kabalo ang Diyos kung din ka nagakarapat dapat ibutang. Kabalo na siya. May mga tao nga isya gidyang tagahimo sang simbahan. Ginbutang man siya sang Diyos da. Amo na gani nga wala na siya nagakumod, why na siya nagaisip, why na siya gani nagapamasol. Oh. So kay nga ang heart niya ara dara. Di ba? Ang may ginbutang man sa sang Lord para sa amo sini nga position. Wala na siya nagabais, nagabasol or nagapoint finger sa ibang nga tao. Kung may mga diferensya man, ginahimo ina lang way kag best niya para maubray ang pag-serve niya kay Lord, because God has placed that person on the specific area sang body ni Christ, kay nga kabalo siya sang imo nga tagipusoon.
Amen. Number 5 is the slave becomes exhausted, but sons abide. Ano to kaning last ta? Slave compares, but son celebrates. Wala ta, no? Gusto ko lagi din klaro, nga kita nga mga anak sang Dios, wala naton ginakumpara, kundi ginakalipay nato niya kung paano ginagamit ang bawat isa. Okay? Pero in contrary to this, gusto ko lang ni siya mambal niya lang, malipay ka mo blay. Mayo man si sister nga siya lang nabala namang himos na kay iyam na obra mian ko magtulok siya nga panghimos sa nakita mo na balayawan na sa kwat, kita mo blang ayawan na sa hinimo, nalipay ka, sila kung sila ni Pastor Dan, wala ako ga kompetensya, hindi ko na pagagawan sa iya. Lain na yung meaning sila, ano? If there is a chance to share the burden and the load, let us help one another. Pero hindi maging kompetensya. Okay, lain na saya. Okay? So, have you ever tried to think, nga sino na nagapanghimos ang communion cup? Na, ay nabili niya. Sino nagapanghimos? Di man, dapat rin dalon niya ni. Kung may nalipatan man, kung kabalo ka nga iya na obra, kag nalipatan niya, get the responsibility, take the responsibility, kung naobra niya, kabalo kung makaya mo man na. Okay? So, pero siyempre kung imo na obra tani be responsible gid sa imo nga mga task. Pero hindi tani nga maging hindi naton bala nga kaya igampanan kag ikalipatan ang aton responsibilidad. On the other side, kung may ara man nga lapses sa kabawat isa sa aton, ara kita to help one another. Amen? So, amo lang nami. Ikalima, slave becomes exhausted and son abides. So, many leaders experience burnout because they believe everything depends on them. Ako na lang giniya. Kung wala ako, paano, dibi? Mo na bala? Pero tandaan, tagid niya, no? Ang Diyos, no, naghambal ni sa aton. Si matukso, katabi. John 15, verse 5. Sino ito ituksoon ta, di man? John 15:5. Si Gretchen. Hindi, may gindugang pa ko. John 15:5. Wala si Gretchen. Geraldine. Ara na. O, sige. Gretchen. John 15:5. Amen, no? Klaro, no? So, apart from me, you can do nothing. So, si Jesus na yan nagambal, nga hindi kita dapat pabida-bidadra. Kaya ang ano man nga ginahimo naton, inatungod sa bulig sang Diyos. So, ibutang ta na sa aton ko galingon, nga ginahimo naton, para ina sa Diyos, kag siya man ang nagubra sa aton, siya man ang nagtulod sa aton, nga mahimo taning tanan nga ini. Alright? So, ang mga anak sang Diyos, wala nagaka-exhaust kay nga wala saya gaisip sang ginahimo niya. Kundi, ginaobra niya ang tanan para sa bulig sang Diyos sa aton nga kabuhi. So, ministry flows out of relationship, not merely responsibility. Sa liwat, ministry ministry flows out of relationship, not merely responsibility. So, hindi na siya responsibilidad, kundi automatic nga guwa lang na, usa na siya nagagawa kay tungod kay Kristo na kayanan ta na. Kung wala kay Kristo, mabudlayan kita. No? Gaisip kita sa nada. Siya lang, ako ya. Wala na ko din nabuligan. Ako na lang talan. Magdrama kita. And number 6. Introduction lang ni guys ang akong nga ginambal ha. Number 6 and the last one sa akong introduction. Son reflects the father's character. So,
ang servant wala yagin portrait kag wala siya handom nga kabigon nga obrahon ang bagay nga sundon ang hulag sang padre di pamilya. Pero kung anak ka, gaya-gayahon kung galaw ni tatay, sundon kung pamiste ni nanay, kung sinong parent mo, ginatry mo nga gina-picture out ang imo ko galingon nga ay kuha ko ang galaw ni papa, kaya kung sundon ang mga ways ni mama, siya din ubrahon ko ni. So, you are portraying and reflecting the character of the father bilang anak. So, which means, makita ang Diyos sa life naton bilang anak niya. So, pero ang slave, wala iya handom nga sundon ang Diyos. Or wala ang slave nga sundon ang ang batasan sang master niya. Correct? Wala kami nakita nga yaya lang sa pero iya galaw daw nanay na. Wala sa nga muna. Okay? So pero the son has the full rights to copy and reflect the image of the father. So amo na yang aton obra bilang anak sang Dios, ginakopya naton ang karakter ng aton nga amay, which is humility, patience, forgiveness, faithfulness, love for our ministry should reflect our Father's heart. So, amo na siya dapat nga magpangibabaw sa aton nga kabuhi. Makita iya dapat ang Diyos sa life natin. So, which means living as a son, amo na siyang tatawag naton nga the spirit of sonship nga ara bala kita sa tawag naton bala nga tungod sang balaan nga espiritu nga ari sa aton and nagrason ko nga magpalapit kita saya because of the Holy Spirit is not only called the spirit of sonship but also the spirit of his son. So we are called we are sons because of the spirit of the son is indwelling in us. So, in Galatians chapter 4 verse 6, Galatians chapter 4 verse 6, Sister Gingging, pili ka kabasa. Yes. Galatians 6, Galatians 4 verse 6. Wait lang pa sa hindi ako may kapag lumit abay donaw. Ano na sa cellphone na kung Bible gid. Bible pass lang. Nagapilit abi tapos kita ka waway konti para. Ba? Galatians 4 verse 6. Wala. Di ako balusang one how. Tapos yun. Galatians 4 verse 6. Galatians chapter 4 verse 6. To show that you are his children, God sent the Spirit of Son into our hearts, the Spirit who cries out, Father, my Father. Verse 7. Okay na pass? Verse 7 pa. Verse 7. So then you are no longer a slave but a child, and since you are his child, God will give you all that he has for his children. Amen. Praise the Lord. No? So now the Spirit of his Son, he sent the Spirit of his Son into our hearts, and his Spirit tells us that God is our Father. Because of Jesus Christ sa aton nga life, automatic ni siya kung ano to ang pagkilala ni Jesus Christ sa God the Father, amo man ang pagkilala naton sa iya to kay God the Father. So we are no longer slave, but since you are God's children, you will be given what He has promised. Amo na iya ang ginatag sang Dios sa aton. So we can cry, Abba, Father. So
magsiling kita gani iba lang Abba. It's a word meaning father, no? So it's a form of translation. The word EL, the word AB or AB or L is the word Ab or AB is father. May kita Absalom, Abimelech, ano pang may mga ngalan sa Biblia nga nag-umpisa sa Ab. It reflects the father. May ara naman yan nag-start sa EL. It talks about God. EL. Eli. Damo sang name no nga nag-start sa EL. May ara man nga name nga nag-start sa AB. Ang AB or Ab is a Hebrew word meaning father. So the use by the Jewish in Jesus time, among tawag nato niya nga Abba, Father. Tanong namin sila nga Abba, Father. Ano sila? Father, Father. Well, ang meaning sila is the father among the father, no? Fathers of the father. Father of the fathers. So baga pa ang tatay sang tanan. Something like that. So we are calling God the Father or Abba Father, tatay sang mga tatay. Wala na baga pa, siya na ang pinakatatay. We are calling God as our real Father. That is the literal translation. God is our real Father, bringing us into the real position of God in our life. Mambal kita nga God is our Father or the Spirit of His Son dwelling into our hearts, calling Him as Abba Father, which means through Jesus Christ, it reminds us that our real and true Father is God. So gabalik gid kita sa Dios because of Jesus Christ. Amo na sila sa Colossians, because of Jesus Christ, He made us as one. So, ginpabalik kita kay because many of us or all of us forgotten God. So, because of Jesus Christ, we live as His Son. And bilang anak sang Diyos, ginapakita na naton ang ini nga mga bagay, makatawag kita sa Diyos naton Abba Father, and we are also sila nga sa may verse 7 dara nga tagapagmana, no? In Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Sorry malawag kong ngalan man. Geraldine. Colossians 3 verse 1 to 4. Si Geraldine. Geraldine. Wait lang pa. Oh, wait lang. Sige. Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Wherefore, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. That's all. Amen. So we are not only made sons, but also heirs of God, co-heirs with Christ. So we are linked with God's Son, even in His inheritance. So, anong inheritance? Sa may ara si Jesus Christ, may name siya above all other names. Everything in heaven or on earth, the kingdom, iyan na, and the believers, iyan na. So God's Son owns everything according to our module, no? God's Son or Jesus Christ owns everything.
He is God, creator, or literally of literal everything, to redeem us from our fallen state. He bought us with his own blood. Through him, our lives turn around for better. Through his name, we have become co-heirs with him. What an inscribable gift from heaven's only King. So sa aton nga life, no, bilang isa ka anak sang Dios, hindi lang ta makatawag sa Dios Amay, kundi ginhimo man kita sang co-heirs. Magsiling kita co-heirs, ano na siya gani? Yung maka-define sang co-heirs. Co-heirs is, according sa definition, sharing inheritance. So kung si Jesus Christ gintagaan sa ngalan, hindi man abot silingon nga gitagaan ka man ngalan nga paros na kay Christ nga gin-claim ni Kibuloy nga isya naman kano ang bag-o nga ngalan, iya na kano ang bag-o nga ngalan, ginisla na kano ngalan niya nga ngalan niya kano si Jesus. Wow, grabe, di ba? Ang lain niya pag-insindi. So sa aton nga life bilang isa ka Kristiyano, God also made us co-heirs of Christ, which means if Jesus Christ have given the position here on earth, the same way, not to compare or not to level ourselves in the manner of Christ, kundi we are putting ourselves no nga, Lord, salamat gid nga we are above compare sa iban nga mga tao kay nga ara si Kristo sa amon. So ang angat naton nga life bilang isa ka Kristiyano nga ara sa Dios, ibagi kita. So bilang workers ni Lord, no, bilang ara kita sa servant na ara kita sa service sa pagpangalagad sa Ginoo, ibutang tagid ni do not look down on yourself. Believe kita nga you are above everything. Ginapakamayo kita ni Lord, gina-bless kita ni Lord, ginabuligan kita yan ni Lord, ginapakita ni Lord ang favor niya sa iya gid nga mga anak. So, hindi kita mag-look down sa self naton because I believe ang aton inheritance kasubong man kay Kristo, which means we can claim the name of Christ. Kung ano man ang mambal kitab lang we can may ara kita bala inheritance sa tawag naton niya sa ngalan ni Jesus Christ nga we can claim using the name of Jesus Christ whatever it is, no? And we can have the access the throne of grace calling the name of Jesus Christ. So everything in heaven or on earth ginhatag man sang Dios sa kay Jesus Christ, and Jesus gave himself up for the church. Everything else become instrumental in fulfilling his higher purpose. So everything becomes eternally significant in the call of bringing the rest of creation to worship him. So which means, in short, sa aton nga kabuhi, butang tagid niya nga bilang anak sang Dios, ari kita sa puntong ipahayag, ipakita sa simbahan, sa aton nga palibot, sa kadam-an nga anak kita sang Dios. We were adopted. Ang transformation begins not outside but begins inside. Kay balo ka mo nga ang caterpillar, ang iyang pag-transform into butterfly, it is already designed in the system. Mag-abot gani ang number of months sa sininga caterpillar. Whether they like it or not, they need to transform or else they will die. So which means an extension of life made them para ma-extend ang another life nila.
Same way sa aton, if we will allow our fallen nature to dwell kag maggamot sa life naton, makibot lang kita nga ang aton kabuhi ni lead lang gid ni siya sa distraction. But if we allow the Father nga sundon tabla ang system nga ginbutang sang Dios aton nga pangitaon ta siya mapalapit kita sa iya, then there will be an extension of life na Lord, thank you, get may another life ako. That's why it called born again experience, because it's another experience of life. So kabay pa sa aton bilang isa ka servant ni Lord, kalipay ta na ipakita kung anong klase ang kabuhi nga may ara kita. So when you read the prodigal son, the parable of the prodigal son in the book of Luke chapter 15 verse 11 to 32, we would notice the parable two prodigal sons. No, may duwa gid ka anak nga may ara dira, hindi lang isang prodigal da, kundi duwa gid ang magulang kag ang manghod. Prodigal gid sila duwa. Kay tiwel ang isa nga prodigal, ang manghod, nagwa gid sa balay doing his own thing. Kaya amuning gusto ko, amuning himuon ko. So, prodigal man siya, kaya nga naglayas siya. Wala siya nagsunod sa rules sa amay. Pero ang subang or ang magulang, prodigal man siya in the sense biskan ara siya sa sulod sang balay sang amay, still living and carrying the baggage of anger, bitterness, competing in everything nga nagahatag sang heaviness sa heart niya. So both of them, okay, ara sa state of being prodigal. It's also the same thing sa aton bilang anak sang Dios, bilang servant ni Lord, no? Bilang workers nga ara sa service. Ma-define ta lang ang real prodigal bala nga naguntat na simba. Pero ma-define ta man ni siyang term nga prodigal biskan ara kita sa simbahan pero wala kita sang maayo nga transformation. Usilingon ara pa ta sang paghisa, pagpaidis-indis, lain buot, kontrahanay. So but silingon do paras lang tagyapon this sa parable of the prodigal son. Nga may kasubong kita sina nga balatyagon nga nalantaw ta lang ang naghalin siya. Tibay da sa prodigal na siya mo. Pagkatapos no, may iban man nga simbahan nga kasubong sa mga Bible Baptist or sa iban ng mga conventional Baptist, pag nagwa ka na ganin sa simbahan, you choose not to go to church or choose not to go with them, ang tawag sa imo da is rebellious Christian. So, magsiling ka naman ng rebellious Christians, wala sang sino man dapat mag-reach out sa imo, wala sang dapat may mag-istorya sa imo. Kung istoryahon ka nila, hindi ka magsabat. Amo na ang tawag nila nga rebellious kagid. Baga pa, excommunicate ka na gin pagwa ka na sa grupo. So, which is, hindi tani na siya, amo na ang maging proseso. Pero, nevertheless, magsiling kita prodigal, sana amo na yan nagpalayo, nagsikway sa Diyos. Pero somehow, on the other side, on the other meaning of the prodigal, the picture of the older brother, nagpakita yung nga ara ka man sa simbahan, ara ka man sa iya, pero wala naman ang imo nga right intention of doing everything. Amo na nga hambal, bless na hambal sang father niya, you are always with me. It speaks of relationship. Ara ka di sa akon, pero nga ginakahisaan mo pa. Nga may lain buot ka pa. Nga aga compete ka pa. Ang balya, you are always with me. Everything I have is yours. Ano pang kulang? So sa aton nga life, no, I would like also to make this a reflection to all of us tonight. Nga ibutang gid naton ni siya. Sa aton subong bilang isa ka nagapangalagad sa Ginoo, tani ibutang tagid ni sa aton kong galingon. Wala sang manami di sa prodigal son, ha. Both of them mambal naton yang both sons were equally wrong.
they were self-centered and missed out on the true father-son relationship. But whereas the younger son repented, that the older son failed to see his fault. So, which is better? Let us look at the ending. So, sa ang ending dara, ang nagwa, naginulsul pa. Pero ara sa sulod, wala nakakita sang sala niya kay nga tungod sang iya nga pagiging relihiyoso, seeing himself nga wala saya sala. Kaya nga self-righteous gani siya. So, let us evaluate ourselves today as Christian and as a servant of the Lord in the church. Lan tawon ta kugalingon ta. Are we living as a son, or are we living as a slave, or are we living as a prodigal? Okay? Tatlo ka pamangkot nga ikaw lagi na mismong makasabat. Are we living as a son? Are we living as a slave? Or are we living as a prodigal? So, diin ikaw dira. So, since I already laid down the first thing bilang anong kinalain sang slave, anong kinalain sang son. Ikadua, ginlay down ko naman bilang isa ka anak sang Dios, dapat amo ning ubrahon ta. Reflecting the character of Jesus Christ, reflecting the image of God the Father, showing patience, love, forgiveness, and everything. But the last part is showing you the image and the picture of a prodigal. Ano ang aton posisyon bilang isa ka individual? Both left the presence of their father. Even though the older one never left home, pero ara mangyapon ang separation niya kay nga naglain both siya sa father niya. Ang isa naghalin, pero gin-desire niya magbalik. Both of them may sala. Pero lantawon ta na lang ang punta. Aton subong, utod, this is not our end of our journey, but since we already have this kind of blueprint, tani, we will never try to portray the older brother. Ingati, sige lang, prayos lang ko lang sa sundon ko lang braya. Or either sundon taman ang younger one. Sige sa umaynol, so lang ko sa uli, something like that. Both of them made a mistake. Pero sa aton lang, may ara nakita sang picture nga hindi ko na pag-ubrahon. God forbid, tani hindi lang. So, ang imo naton para hindi ta mahimo ang kabuhi isang mga prodigal sons nga ari dere is we need to be what? Work together. We need to see Jesus Christ in our life. Dapat magpabilin kita nga maga-connectar tira sa Father naton. So, well, I am encouraging and giving the challenge to everyone. No, there are questions nga dapat naton obrahon subong. Anyway, may breakout room kita. Ang breakout room nato na fixed na siya kung sino tong imong kastorya ng liga. Ay nadula. Sige, ano mo na-set mo na. Okay, so next, we have the breakout. Kung siling kani sa Biblia, nang gibasa kagina naton, nga ang Dios ang nagbutang gida kag siya na ya ang nagpili nga ara kada. Subong naman niya, guided by the Holy Spirit, siguro Sister Sugar, siyang magbutang kag pares mo. Alright, so maging permanente na nga maging pares every breakout naton. By by 3? Yeah, by 3. Alright, so let us try to reflect. There are two things. Number one, now that you understand through Jesus Christ, we were adopted as God's son. How does it change your view of life as a follower of Christ? Paano naton karon ilantawon ang aton kabuhi bilang Kristiyano, bilang follower, bilang sumulunod ni Kristo, paano ta ginatulok ang kabuhi ta? Ano na siya ni? Ikadua, referring to the parable of the prodigal son, did you realize some self-defeating attitude? May ara bala kita na
that needs to be corrected. Hindi kita subong maghambal, nga, wala ko sa amusin na. So, ginhambal na ni ka isang parable. It doesn't mean because nga gusto nila mag-ihatag sang istorya, but because it is reality in the picture of a church. May amugid sina sa setting sang church. And it is also not to condemn, but to help one another para mabuligan ta. Sige, Sister Tata. Ma-live out na siya ano. Kay may meeting pa siya. Sige. But anyway, with these things, ma-divide kita, and breakout session will begin. And sa reflection. Sa 1 kag 2. So, ang aton nga breakout talk about our reflection sa module naton nga may 2 questions. All right? So as to reflect the belief that you have special relationship with God, how does this impact your view of the world around you? So, may handom bala kita nga try naton nga tanan ang mga kilala ta, pamilya ta, orang mga nagpalayo sa Ginoo, may lugar pa bala sila sa simbahan ta or ginalainan ta sila buot. Or may dapat pa bala kita nga agad doon para magbalik sa Ginoo. So, this time, let's do the breakout. Alright, so pasensya gigili sa umpisa sa akong nga lecture, medyo nagpalaba lang ito kay gusto ko lang siya na-emphasize ang aton nga status bilang isa ka anak sang Dios and compare to the slave. So hope you get my point, no, by stating those things, no, anong kabagay. Alright, sige. Ano na? Naka-breakout na? Ang nabilin pa si Ayen kasi Angelo? Ayen and Angelo! Angelo! Where are you? Angelo, where are you? Zoom. Okay.
question ini sa aton tanan is, are there any past issues or struggle that resolved because of this teaching? May mga bagay bala kita sa nangligad ta or present struggle ta subong nga natakol tungod na or nalabutan sa aton nga discuss subong. May naigo sa aton nga mga past or may naigo sa aton nga present nga dapat naton i-deal today. So let it be bilang isa ka servant ni Lord, bilang workers no in the vineyard of God, let it be that we will continue to reflect Jesus Christ. So we are now ready to live as a son nga ipakita si Jesus Christ sa life ta. Kag ikabuhi naton si Jesus Christ sa life naton. So bilang hearers of Jesus Christ, so kabay patani no, maintindihan naton nga ang aton nga kabuhi. We're not in the lowest part na today since Jesus Christ is already in our hearts and in our life. It's not just only we have the power to call the Father as our Father, to approach the throne of grace, but also we have this kind of privilege of claiming things when we are in struggle or when we are working in the kingdom of God sa aton mga ministry. We can call out Jesus Christ, Lord Jesus, help me. That's why Jesus Christ said in the book of John chapter 15 that apart from me, you can do nothing. So wala kita sa kamay mo. That's why we can ask and communicate to the Father through Jesus Christ that would help us and enable mo ang dapat natin mahimo para sa kadayawan sang Ginoo sa life naton. So, kung ano man to siya ang mga past issues or struggle, or it could be past or present issues or struggle, hoping that this lesson will help us to deal or to resolve it no sa bulig sang balan nga espiritu that will connect us to the us of the power of the love of Jesus Christ, and Jesus Christ will lead us to the Father nga para mahangpan naton nga amo ini aton posisyon sa aton nga life bilang adopted sons and daughters of God. So kabay pa sa aton nga kabuhi ipakita tagidya nga ara si Jesus sa aton. Amen. So next lesson naton would be living in submission. Medyo bulubudlay na siya nga i-discuss kay submission would not be easy, to be honest, no? Hindi maging madali ang pagtuon kag pagbaton sang termino or proseso sang submission when there is pride. When there is pride, no? So that's it. Mayong gabi sa aton tanan. If there's any question or any clarification, pasensya na overtime ako sa akong nga sharing. Kabay pa nga na-learn natin ang dapat natin ma-learn subong nga kagabihon. If there's any just let me know. May pamangkot? Bakal ka na pas ang booklet na pas. Yes. Sige. Sa booklet natin sang Wednesday when I was in Bacolod, naghambal sila sa akon nga pastor wala pa kaabot ang amon order nga ginag-order gid wala pa kaabot ang wala pa kaabot ang order ta. So sa sina nga bagay wala kita sang control no, even the Bacolod team also have this desire to have the manual pero wala pa kaabot no? So pasensya gid sina. Be reminded lang kang inyong ginbayad sa akon ara lang sa GCash, okay? So nakalistaman to siguro kung sino nakabayad na, okay? Base marandog ubla kag ipa-cash out ko. Okay na. Sige. May question pa? Okay lang, Sir Geng. Sa sunod lang Wala problema pas Salamat. Sige.
Sino pa may pamangkot? May paklaro or may Kaya na si ah Haning tanggalan, wala din ako gin-join sa breakout. Wala. why ka na lang Wala. ginaccept? Wala. Manay, ikaw yung wala ang gambal-ambal, tapos na Wala mamati. kaya Kasi sa malambal chismis. Lainin nyo yung breakout. Sila yan ako. Yan namin, ang problema mati sa inyo. Alagali. Tingala ko, duwa lang kami yan naman ng ani, yaman. Ano ko, absent o pod. Namati Wala, na sa hindi lang senior. nakita nga ara ko, Blau. Wala ka lang na-recognize. Mo ya. Actually, wala din kami kita sa iya sa ano sa screen. Wala Na-OP kami ka. kita. Tapos O, nga nag-spy lang sa sabon. abi. Sige lang Nga, kay nakasulod din anyway gayon. gitudlo ta naman ni living asasan. Why man ta Sorry. lain mo Sister Ginggeng, wala ka man lain ba art? Kaya sa diyan yung gani mamati sa ilang adwa pas. Nag-uto-uto na ko kadlaw. Normal. Tapos na kami siya na. Kaya namin sinyo na kamo nga duwa no. Siguro tingog sulod mo kay waka ka May ka nagtigos from the start. Oo, wala silang tingog ya. Kami lang yan yung huga. Isa laablan na nga muna iya. Kasulod siya ganito suli. Isa unaw, isa nang sulod. Palagpas. Alright. Sige. Sige, maano tanay, closing prayer. May nagwa na. Sige. Pa-closing prayer ta. Dahil lang ma-picture tanay, then, or, Ay, sige. picture tanay, guys. May nagwa na. May ubra pa. Jilo nagwa na? Sige, picture. Smile. Wala na tulugan si Kuya Sai ba? Pati na, iba namin shootin. Ani turtleneck na ya. Ma'am Ice, close us in a word of prayer. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you so much, O God, for this night. As we ponder of your words, thank you, those words, God, nga. Thank you, Lord, for the wisdom na ginatag mo kay Pastor Tada, O God. And as we even guys sa pagtulangan, salamat Ginoo sa magkapaway kami Ginoo nga may Amen. The sleepy voice na si Ma'am Ice. Thank you, bedroom voice. Pas. Okay, thank Thank you, you. guys. Bye. Goodbye. Goodbye. Night, Goodbye. everyone. Salamat. Bye. See you. Ang balay ni Ma'am Ice color green, ang balay day hindi Angga. jinin mangga green man ate ang kaguro ay. Wala niya mo niya. Greenhouse. Puro green ka mo ah. Ano ako na dollar? Greenhouse na may Sister Isa green man na ya padero. Day jineno green man ako. Day ang pa kita video bla day ang bla kay green na. Why na siya nga. Kaya ka niya sahid. Sa likod mo lang kung mamais. Araan namin sa likod mo. Ay, arak mo to pala. Sige. Good night. Bye. Good night Good night, everyone. everyone.